govern today, grant and approve to the right. Guide us to the right path. May our efforts be blessed with insights from understanding this respect for right. May our duty give us strength to our honest spirit and empower us to us in bodies and bodies. Magandang araw sa ating lahat. Magandang araw po, sir. Okay, bago kayo mag-siupo ay ayusin mo muna ninyo yung mga upuan. At kung may makikita kayong halat at tama may liban ba sa araw na ito? Opo. Sino? Si Kimberly po at si Abel. Okay. Noong nakaraang linggo, ano nga ulit ang ating tinalakay? Tungkol saan nga ulit? Richly? Ito po ay tungkol sa pabula. Okay. Ano nga ba ang pabulain? Ano ulit ang pabula? Ito po ay isang kwento na ang mga tauhan ay mga hayop. Okay, mga tauhan ay mga hayop. Tama. Hindi ba mayroon tayong tinalakay na isang pabula ng mga hayop? Ano ang pamagat nun? Ang pamagat po ng pinalakay natin pabula ng mga lalaki po ay aklat sa pabula. Ang gansa ng luwa. Magaling. Tinalakay din natin ang mga elemento ng pabula. Ang pamagat, tauhan, tagpuan, bangay, at aral. Ano nga ulit ang pamagat, Janelle? Ang pamagat po ay nagsasabi kung tungkol saan ang magiging paksa ng isang akla. Okay, magaling. At ang pamagat ng tinalakay natin pabula ay ang gansa at ang uwa. Sino nga ulit ang mga tauhan sa ating tinalakay ng pabula ng mga Pilipino? Ang uwak po at ang gansa. Ang uwa at ang gansa. Ano naman ang takuhan bilang elemento ng pabula, Angel? Ito po ay ang nagsasaan o ang gumagawa ng shield sa isang Okay, pangyayari. magaling. Ang banghay naman bilang elemento ng pabula, Cherry-Ann. Ang bangkay po ng pabula ay dito nakasaad ang pagkakasunod ng organisadong kaganapan ng kwento. Okay, magaling. Ano naman ang masasabi ninyo sa pabulang, ang banghay ng pabulang na ating tinalakay ng mga linggo? Ang pagkasunod-sunod. Ano masasabi ninyo sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari? Sa tingin ko po ay maayos naman po ang daloy ng kwento. Ito po ay magmula sa simula, gitna at wakas. Okay, magaling. Madali natin na unawaan ang takbo ng pangyayari sa loob ng pabulang ito. Ano naman ang aral bilang elemento ng pabula? Angel. Yung aral po dito po ay nakakatulong po tayo ng aral na maaari natin gamitin sa buhay at ating sa Tama. Aral na pwede nating magamit sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang nakuha ninyong aral sa pabulang ating tinalakay noong nakarang linggo, paano ninyo ito may sasabuhay dyan? Aaral po kasi ng nakuha namin noon sa pabulang nabasa namin yung nakaraang linggo ay pagiging kontento sa kung anong meron ka at huwag maging maibigan. So, para sa akin, maisasabuhay natin ito sa pamamagitan ng paggawa nito sa totoong buhay. Sa maging makontento tayo sa kung ano ang meron tayo. Kabaliktaran sa ginawa ng buwak na naging mainggilin siya, kaya ang pinawasan ng kanyang buhay ay hindi maganda. Kaya naman, tayo bilang mga tao ay matuto tayo na magpasalamat na lamang sa kung anong meron tayo dahil ginawa tayong espesyal. At may mga kalakasan tayong tinatagay at mayroong mga kahinaan na normal lamang ito dahil ito ay kakanian na natin bilang isang tao. Okay, magaling. Ang ibinigay sa atin ng may kapal ng mga katangian na hindi natin gustong ang mga katangian ng ibang tao na gusto natin mangyari sa atin, maging taglayin natin, ay maaari natin ipagsawalang pangalan. Kung ano ang katangian na mayroon tayo, ay yun na lamang ating paunlarin pa. Naunawaan? Oo. Okay. Batid ko na naunawaan ninyo ng maayos at takbo at ang aral ng ating tinalakay ng pabulan ng nakarapito. Ngunit, bago tayo tumako sa ating bago pagkakalakay sa ito, ay mayroon akong ipanunod sa inyong isang video. Ito ay tungkol sa isang guro na nag-viral sa social media kamakailan lamang. Manood kayo at makinig ng mabuti sapagkat
magbibigay ako mamaya ng ilang mga katanungan tungkol dito. Naunawaan? Opo. Nandiyan na kang lahat? Opo. Iniimbestigahan naman ng Department of Education ang viral TikTok video ng isang teacher na nagpapaliwanag daw ng posibleng kaso ng child abuse. Sa video, nakikita ang lalaking guro na nagtuturo ng kung paano ang kanyang gagawin kapag dumaan na ang cute na estudyante. Hindi yan nagustuhan ng DepEd ang potensyal na kaso ito ng child abuse. Pinag-iisigahan na ni Education Secretary Leon Briones ang hindi muna pinadala ng teacher. Para ng DepEd, dapat magpakita ang mga guro ng pinakamataas na ethical at professional standards sa kilos at gawa, lalo sa social media. Wala pang sagot ang guro sa viral video. Okay. Naunawan ba ninyo ang video ninyong napanood? Opo. Ayun. Anong masasabi ninyo tungkol sa video niyo? Sharia, anong masasabi? Ang masasabi ko lang ako, isang guro na gawa ng isang gawa na hindi naman dapat nararapat sa isang guro. Sapagat kailangan nga din sa video na ang isang guro ay kinakailangan nakikita na katangian sapagkat ang isang guro ay isang modelo ng tuwala para sa mga karamihan, lalo kanina sa kabataan. Okay, magaling. Ang nilalaman ng video iyon ay yun nga ang sinabi ni Cherry Ana. Hindi magandang galaw o aksyon ng isang guro sa kanyang mga mag-aaral kung ito man ay nagdaan. Iyon ay hindi normal bilang mga guro. Tama? Oo. Ano kaya ang hindi magandang maidulot ng ganong galaw o aksyon ng isang guro sa kanyang mga mag-aaral? Ano sa palagay mo hindi magandang maidulot ng ganong galaw o aksyon ng isang guro sa kanyang mga mag-aaral? Pangalit mo ito ang makapagdulot ka. Isal na yun na nga dahil sinabi dun sa ano na mag-aaral ng mga guro sa kanila nila daw child abuse. Okay, tama. Maaaring matakot ang mga mag-aaral sa guro yun, di ba? Sa palagay ninyo, mayroon bang punto ang kagawa ng edukasyon sa hindi pagbibigay ng konsiderasyon sa TikTok video yun? Bitchin? Sa palagay mo, mayroon bang punto ang kagawa ng edukasyon na hindi bigyan ng konsiderasyon ang video yun? Sa tingin ko, oo. Sapagkat bilang isang guro ay kailangan sa iyo mismo nagmula ang magandang asal ay ikaw mismo ang magiging modelo o kuwaran para sa iyong mga mag-aaral. Kung gagawa ka ng masama o hindi mabuting gawin ay maaaring tularan ito ng iyong mga mag-aaral na magtutulog rin ang pamamangan para sa kanila. Okay, magaling. Bilang mga mag-aaral, ano ang inyong may papayo sa mga guro na gumagawa ng ganong content sa social media? Jen. Dahil masyado nang laganap o masyado nang marami ang gumagamit ng mga social media, kaya naman ng mga guro ay siguro isipin na lang natin na dapat ang ating na ginagawa o action sa ating profession o tungkulin sa ating lipunan. Katulad ng isang guro na inaasahan na siya ay ikilos na naaangkong sa kanyang profesyon at yung ginawa niya ay hindi naaangkong sapagkat mayroon siyang mga nilabag na mga etikal na pag-uugali at pag-ikilos. Kaya naman, na sa lahat, hindi lamang sa isang guro na dapat ay isipin natin na kung ano ang magiging reaction o influensya ng mga ginagawa natin sa social media sa mga nakakapanood sa atin. Okay, magaling. Dahil nga, ang mga guro ay inaasahan ng mga mag-aaral, hindi lang ng mga mag-aaral, kundi ng lipunan na maayos ang nakikita nila, maayos ang ginagawa nila. Kasi sila magiging modelo, tama na sila magiging modelo, lalo na sa mga kabataan. Dahil ang kanilang masamang gawin o ganong aksyon sa social media ay maaaring tularan rin ng mga mag-aaral. Kaya dapat maging maingat sa pag-post, sa paggawa ng mga content sa social media dahil madaling itong kumalat. Naunawaan? Opo! Okay, magaling. Ang itinagawa ko sa inyo, ang pagbibigay ng opinion tungkol sa video yung napanood dito, ay may kaugnayan sa bawat paksang katalakayan para sa akin ito. At ito ay ang paggamit ng mga akbog na kahayag sa pagbibigay ng sariling opinion o pananaw. At sa pagsisimula ng ating aralin para sa araw na ito, ay mayroon ako ditong inihandang mga pangungusap na nakasulat sa Manila paper. Ang nais kong gawin ninyo ay salunggulitan ninyo ang mga tamang pahayag na buo sa diwa ng mga pangungusap. Naunawaan? Naunawaan? Opo! Okay, magtatawag naman ako ng mga mag-aaral para pumunta rito sa unahan at salunggulitan ang
sa tingin ninyo ang quote na pahayag para mabuo ang diwa ng mga pangungusap nito? Okay, sino mauna? Angel. Sunod, HD. Janelle. Sharia. Okay, Angel. Talino kasi ito eh. Nakasalamin. Okay, maraming salamat. Ngayon naman isusulitin ninyo ang inyong mga kasagutan sa bawat tanong. Sino nga ulit ang sumagot sa unang bilang? Angel. Okay, Angel, maaari ka bang tumayo? Ano ang iyong kasagutan sa unang bilang? Sa akin talaga. Bakit? Kasi po, ang naging sagot ko dahil opinion ko lamang po, sarili, palagay ko lamang, kaya iyan ang aking sagot. Dahil wala naman ako pinagtatayang datos na mas marami ang dadalo sa pista ngayon kumpara ng nakaraan. Para sa akin. Okay, magaling. Sino naman makapagbibigay ng halimbawa ng gamit ang pahayag na sa aking palagay? Halimbawa ng pangusap Sharia. Sa akin talaga, ay manutuloy lang po sa aming gaganapin ko sa ganito. Okay, magaling. Sa ikalawang bilang naman, sinong sumagot? Kanina Beach Team. Anong iyong sagot? Sumasang-ayon ako. Okay, pagbasa ng buong pangusap. Sumasang-ayon ako na hindi dapat alisin ang sigurang Pilipinas sa kolehiyo. Bakit yun ang iyong sagutan? Yun ang aking naging kasagutan dahil sarili kong pananaw ang aking ginamit dahil hindi naman pwedeng gusto ko na hindi dapat alisin ang sinagurang Pilipinas sa kolehiyo. Okay, magaling. Sino naman makapagbibigay ng halimbawa pangusap gamit ang pahayag na sumasang-ayon ko? Angel, parang gusto mo. Sumasang-ayon. Sumasang-ayon ako kung sustindi ang klase gawa ng mainit na. Okay, magaling. Sa ikatlong bilang naman, sino sumagot? Janet, anong iyong sagot? Ang sagot ko po ay ayon sa nabasa kong datos. Pakibasa ng buong pangusap. Ayon sa nabasa kong datos, lalong tumataas ang bahagdan ng mga taong tinatamaan ng sakit na COVID-19. Okay, bakit ayon sa labas ng datos ang pahayag ng iyong sagot? Iyon ang napili kong sagot sapagkat mayroong pinapatayang datos, mayroon siyang nabasang impormasyon tungkol sa COVID-19. Sapagkat hindi naman ako lang ang gagawa ng mga bahagdan ng mga may tinamaan na sakit. Kaya mayroong pinapatayang. Okay, magaling. Sino naman makapagbibigay ng halimbawa gamit ang pahayag na ayon sa labas ng datos? Charita. Ayon sa nabasa ng datos, may tumaas sa kanya ng mga taong naramaan ng Okay, buksan. Para sa ikapat na bilang, sino sumagot kanina? At Charita, okay. Anong iyong sagot? Ang sagot ko po ay para sa akin. Pakibasa ng buong pangusap. Para sa akin, ang mga pamilya ay hindi dapat masyadong sinuseryoso. Ang sinagot ko ay para sa akin sapagkat ayon lang naman sa aking sariling opinion ay hindi dapat sinuseryoso ang mga pamilya. Pero hindi ko sinasabi sa pangkalahatan na iyo sapagkat sa opinion ko naman ito sapagkat alam ko makarami pa rin sa akin ang naniniwala sa mga pamilya. Okay, magaling. Sa ikalimang bilang, sinong sumagot? Angel. Anong iyong sagot? Kumbinsido ako. Pakibasa ng buong pangusap. Kumbinsido ako ang WHO ay makakahanap ng lunas upang makusa ako. Yan ang sinagot ko dahil may pinagbatayan akong datos at hindi naman maaari na ang mga ganito usapin ay ibabatay lamang sa pansarili ko yung Okay, magaling. Sino ang maaari makapagbigay ng halimbawa pangusap gamit ang pahayag na kumbinsido ako? Beach League. Kumbinsido ako mag-ain ng investigator. Okay, magaling. Ngayon, bali sa inyong ginawang gawain, ano sa palagay ninyo ang mga pahayag ng mga paliranan na gamitin natin sa pagbibigay ng sariling inyong panla? Sa palagay ko, Para para sa sa akin, ayon ano pa sa ba ang nabasa. sariling opinyon.
Joel, Kumbinsido ako. kumbinsido at sagana aking, hindi ba? Sagana. Gamitin niyo sa sagana aking. Bakit nga ba mahalaga na sumunod tayo sa mga hakbang o dapat na angkop na magbibigay ng ating mga sariling opinion? Sharia. Bakit mahalaga na sumunod tayo sa angkop na magbibigay o pagdamit ng mga pamilya sa pagbibigay natin ng opinion? Kinakailangan po naman tayo ng mga akong na kaya sa pagbibigay natin ng sarili opinion. Kung hindi tayo makapagbigay ng kalituhan o misinterpretasyon sa ating pag-usap. Mainam na nagamitin natin ang mga pwede sa palagay ko para sa akin kung ang pinupunto lamang natin ay sarili natin opinion. At mainam na gamitin natin ang mga kahayag na sa tingin ko ay hindi. Nakumbinsi, diba? At mainam na gamitin natin ang mga kahayag na alis na ba sa ibados na kung ang pinupuntok natin sa ating kahayag ay meron tayong pinabatayan na isang makatotohanan ng kahayag. Sapagkat kapag nasunod natin ang mga akong na kahayag at sa pagbibigay natin ng ating sarili opinion, ay parang nagbibigay na rin tayo ng wastong impormasyon sa ating kausap. Okay, mahusay. Sa palagay mo, mayroon bang mga hakbang o dapat natin isalaang bago tayo magbigay sa ating opinion pa natin? Opo. Okay, tama. Ano nga ba ang opinion? Check out, Ditch Dick, ano nga ba ang opinion para sa inyo? Sa tingin ko, ang opinion na ito ay nanggaling sa isang tao kung ano ang kanyang sariling opinion sa mga nangyayari o mga pangyayari. Okay, magaling. Ang opinion ay isang paliwanag lamang na batay sa makatotohanan ng pangyayari, saloobin, o damdamin ng isang tao. Ang nangyari na ba sa inyong mga buhay na nakapagbigay na kayo ng inyong mga opinion o pananaw sa mga bagay? Okay, malinaw. Sa pagbibigay ng opinion o pananaw natin ay meron tayong mga pahayag na ginagamit. At ilan sa mga ito ay sa aking palagay, para sa akin, Ang paniniwala ko ay, sa tingin ko ay, kung ako ay tatanungin, ay sa nabasa kong datos. hindi ba nabanggit ninyo kanina na pagbigay natin ng inyong mga sarili opinion sa ibang bagay? Tama? Opo. Nagamit niyo na ba ang mga ito? Opo. Okay, na. Sa pagbibigyan ng ating sarili opinion o pananaw, ay mayroon tayong mga dapat na isalang-alang. Una, ilahad ang opinion sa parang maayos kahit pasalumat ang inyong pananaw sa iba. Bakit kaya, Sharka? Sinasabi na, ilahat ang opinion sa parang maayos kahit pasalumat ang inyong pananaw sa iba. Nalaman naman ito upang magpakita tayo ng pag-respeto o paggalang sa opinion din ng iba. Sapagkat hindi naman sa lahat ng panahon ay pare-pareho tayo ng opinion o pareho kayo ng opinion ng iyong kausap. Kaya kinakailangan na magpahayag ka ng respeto kahit na lamang sa paglalakad ng iyong opinion sa pamaraang mahilang at maayos. Okay, magaling. Ika nga sa Ingles na you can disagree without being disagreeable. Ibig sabihin, kapag ikaw kapag sasalumatin mo ang isang opinion o ideya ng ibang tao, dapat hindi nila makikitaan na kailangan ka rin nilang salumatin. Dahil iyon ay magdudulot ng hindi magandang pagkakagawaan sa pagitan mo at ng iyong kausap. Kailangan kapag ikaw ay magsasalungat sa ideya o opinion ng iba, dapat maayos ang iyong paglalahad, maayos ang iyong tono upang hindi nila salungatin kung ano man ang iyong kailangan, bagkus ito ay kanilang sangayon. Naunawaan? Oo. Okay, buti. Ikalawang bilang, makinig ng mabuti sa sinasabi ng kausap. Bakit kaya, Angel, na dapat tayo makinig ng mabuti sa sinasabi ng ating mga kausap? Dapat lamang na makinig tayo sa sinasabi ng ating kausap upang sa ganun ay naiintindihan o maunawaan natin ang kanilang sinasabi. At nang sa ganun din ay makapagbigay tayo ng tama o nararapat na opinion base sa ating pagpapakaunawa o pag-ibig sa kanilang katasinan. Okay, magaling. Makinig ng mabuti sa sinasabi ng kausap. Sa pakikinig natin ng mabuti sa ating mga kausap, ito ay sumisimbolo ng pagrespeto o paggalang natin. Kapag tayo nakikinig sa ating kausap, sila rin ay makikinig kapag ikaw na nagsasalita sa unahan. Naunawaan? Opo. Okay, mabuti. Ikatlong bilang, makabubuti kung ang iyong pahayag, ang iyong pahayag ay nakabase sa katotohanan o kaya ay sinusuportahan ng mga taos. Bakit kaya Janet? Nararapat lamang na kung magbabahagi ka ng iyong opinion ay sinusuportahan ito ng mga datos o puro katotohanan lang sapagkat kapag nagbibigay ka ng opinion ay parang nagbabahagi ka ng iyong informasyon sa ibang tao. At kung ang mga opinion iyong inihayag ay hindi naman makatotohanan o mga hindi na patunayan o puro kasinungalingan lamang ay maaaring magdulot ito ng kapahamakan sa ibang tao sapagkat maaaring paniwalaan nila ang mga opinion iyong sinabi sa kanila. Okay, Pausay. Hindi ba natalakay natin, nabanggit ko kanina, ang pahayag na sila yun?
ayon sa nabasa kong datos. Ito ay isa sa mga ginagamit natin kapag kailangan na makumbinsin natin ang ating mga kausap sa ating ipapahayag. Dahil sa pamamagitan nito, ibig sabihin tayo ay may pinagbagayang ibang impormasyon. Mas magiging matatag ang ating ipapahayag, mas magiging makatotohanan kung ito ay may mga pinagbatayang ibang aklat, ibang impormasyon, ibang ideya ng mga tao. Alam din nila na makatotohanan ng mga pinapahayag o ibang mga datos na unawaan. Oo. Buhay ka at naman, gumamit ng mga pahayag na simple para madaling maintindihan ng mga tagapakinig at yung opinion o paningin. Ba? Maraming naman na gumamit tayo ng mga kapayag na simple para na madali ito maintindihan na hindi ka naman nagbibigay ng isang opinion o pananaw na may malalalim na kailangan kang salusigin nila o kung may hindi lamang. Next, husay. Sa pagbibigay ng opinion o pananaw natin, dahil natin pakatatandaan na ang madla ay hindi pantay-pantay ang kakayahan nila na maunawaan kung ano man ang mga ideya na gusto mong ipakyan. Hindi ba? Kaya kailangan ang mga salitang gagamitin mo ay talagang yung alam mo sa sarili mo na madalas na nagagamit, madalas na naririnig ng mga kausap mo o ng iyong madla para maunawaan agad nila ideya o kung gusto mo sumang-ayon sila sa iyong opinion. Naunawaan? Oo. Okay, mabuti. Mahalaga na tandaan natin ang apat na ito, tandaan sa paglalahad ng opinion o pananaw, dahil araw-araw tayo ay nakikipag-usap, nakikipagsalamuha, nakikipagkomunikasyon sa iba't ibang uri ng tao. At hindi maiwasan na tayo ay magbigay ng ating mga sariling opinion o pananaw sa iba't ibang uri ng bagay dito sa mundo. Naunawaan? Oo. Bali sa ating napag-usapan, ano ang kahalagahan ng pagbibigay ng opinion o pananaw sa mga bagay-bagay? Maaari ba kayong magbigay ng sitwasyon sa tunay na buhay? Which way? Anong kalagahan ng pagbibigay ng opinion sa mga bagay-bagay? Sabihin ko, napakahalaga ng pagbibigay ng opinion o pananaw sa mga bagay-bagay upang makatulong tayo sa paglilinang ng mga sitwasyon o nabaganap. Halimbawa na lamang dito, kung ikaw ay mayroong kaibigan na bigo sa pagpili, maaari mo siyang payuhan kung ano ang mga dapat niyang gawin at nang sa ganun ay malinawan ang kanyang pag-iisip kung ano nga ba ang dapat niyang gawin. Okay. Sa pamagitan ng mainam na sa pagkasalang-alang ng mga bagay na dapat nandang natin sa pagbibigay ng ating opinion o pananaw, tulad ng halimbawa ni Ditchley, hindi natin masasaktan ang damdamin ng ating kaibigan. Sabi na nga siya, tapos hindi ba, tapos magbibigay ka pa ng opinion mo, pananaw, ganyan tungkol sa karelasyon niya, mas mainam na dapat maayos o simple, ganyan, madaling maintindihan, hindi makasasakit ng damdamin ng ibang tao. Ang gamit natin ang pangalan. Naunawaan? Oo. Okay, sino pa ang may kasagutan para sa tanong nito? Janelle. Para naman sa akin, mahalaga ang pagbibigay ng opinion o pananaw sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay. Mahalaga na meron tayong mga sarili kaisipan, puro opinion, lalo na pagtungkol sa mga isyong panlipunan. Sapagkat bilang mga tao, bilang mga mag-aaral, halimbawa, ay may kampanan na rin tayo sa ating komunidad na nakararanas o kumaharap sa mga isyong panlipunan, yung katulad na lang ng krimen, droga, kahirapan, at marami pang iba. Maaari sa pagbibigay natin ng opinion, maaari hindi natin nalalaman na nakatulong pala tayo na magkaroon ng solusyon o magkaroon ng pag-asa ang ibang tao sa pamamagitan lamang ng pagbibigay natin ng ating opinion. Kaya napakahalaga na ang opinion din natin ay tama, naaayon, angkop sa sitwasyon ng ilan. Okay, mahusay. Hindi ba ang talamak ngayon ang mga isyong panlipunan sa panahon dito? At madalas na nalalaman natin ang mga isyong iyon sa social media. Kaya hindi rin maiwasan na ang mga tao kasama na tayo na nagbibigay tayo ng mga opinyon o pananaw sa pamamagitan ng social media. At madali lang yung kumalat. Kaya dapat sa pagbibigay ng opinyon o pananaw natin gamit ang social media, mas mainam na hindi tayo makasasakit ng damdamin ng iba. Dapat palagi natin isipin na hindi lang tayo o ang pamilya natin makababasa nito. Dahil maraming makababasa nito at madali itong kumalat. Lalo na masyadong sensitibo ang mga isyong panlipunan at na tinutukoy natin sa social media. Naunawaan? Oo. Mahalaga na mapag-aralan natin o mahalaga pagbibigay ng opinion pananaw sa mga bagay-bagay dahil ito ay bahagi ng ating pakipagkomunikasyon sa araw-araw. Naunawaan? Oo. Ngayon naman, kumuha kayo ng kalahating papel at bumuo ng 5 pangusap gamit ang mga angkop na pakayag sa pagbibigay ng opinion o pananaw na tinalaki natin kanina. At
sanunggulitan ang ginamit na pahayag sa mga pag-usap. Nanawaan? Oo. May mga katanungan? Wala. Oo. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sa katawan ninyo. Ito. Tama yan, tama. Tama. Tapos na ba? Tapos na? Okay, maaari na ninyong ipasa sa unahan ang inyong mga kapatid. Yung mga pangalan niyan. Opo. At para naman sa inyong takdang aralin, basahin at unawain ang aral sa kwentong Asyo, ang manliliyok ng bato na makatagpuan ninyo sa inyong mga libro na pinagyamang pluma, Siyam. Sa kanila na 220 hanggang 21. Naunawaan? Opo. Basahin ninyo ng mabuti ang kwentong ito dahil mayroong mga katanungan para ito. Una, pakibasa Angel. Bakit tinanais ng Hashno ng baguhin ang takbo ng kanyang buhay? Okay, Sharia, pakibasa ng pangalawa. Matapos na maraming nangyayari sa buhay natin, bakit na naman ninanais na ibalik ang buhay na bilang isang malilim na buhay? Okay, Lichli, pakibasa ng uling. Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, ganoon rin kaya ang gagawin mo? Bakit? Okay. Ipapasa ninyo ang inyong pagtangalan sa susunod na video. Sa susunod na pagkikita natin. Naunawaan? Opo. So, may mga katanungan pa ba sa ating sa paksang tinalaki natin sa ating? Wala na po. Mapagili na, wala na? Wala na po. Okay, mahina. At hanggang dyan lamang ang ating talakayan para sa araw. Maraming salamat sa pakikinig at mag-ingat kayo sa pag-ibig. Paalam po, sir.